12:00 ng gabi, nakapasok si Ramil sa loob ng La Loma Cemetery. Isa siyang baguhang photographer na gustong kumuha ng mga kuha ng lumang mga puntod at mausoleum para sa kanyang proyekto. Ayon sa mga kwento ng matatanda, hindi raw dapat nagpapalipas sa sementeryo ng hating gabi, ngunit hindi siya naniniwala. Para kay Ramil, pawang mga alamat lamang iyon. Pagbaba niya sa kanyang motorsiklo, damang-daman niya ang bigat ng hangin. Tahimik, mas tahimik kisa sa normal, na para bang huminto ang mundo. Ang ilaw ng kanyang flashlight ay tumatama sa lumang mga nicho na may mga ukit pang Kastila. Parang pinagmamasdan siya ng malamlam na mata mula sa dilim. Habang naglalakad sa makipot na daan, sinimulan niyang kunan ng litrato ang isang lumang mausoleum. Nang i-preview niya ang mga kuha, may puting anyo na nakatayo sa likod ng lumang krus. Nilingon niya agad, ngunit wala namang tao. Inisip niyang baka guni-guni lang o ilaw ng flashlight. Ngunit habang patuloy siyang lumalakad, naririnig niya ang mga yabag na sumasabay sa kanya. Mabagal, mabigat, tila laging nasa likod. Ngunit tuwing lumilingon siya, wala. Nagbuntong hininga siya at nagpatuloy. Pilit na binabaliwala ang kaba. Bigla, mula sa kabilang bahagi ng sementeryo, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga tao na tila nagdadasal ng rosaryo, mababa, paulit-ulit, at nagmumula sa isang bukas na kapilya na puno ng mga kandila. Laking gulat niya, wala naman dapat misa sa ganoong oras. At higit sa lahat, wala naman siyang nakikitang tao kundi mga aninong nakayuko. Naglakad si Ramil palapit, dala ng kanyang kuryosidad. Nang pumasok siya sa kapilya, biglang tumigil ang boses ng pagdarasal. Ang lahat ng kandila ay sabay-sabay na namatay. Ang liwanag lamang mula sa kanyang kamera ang naiwan. Nang silipin niya sa viewfinder, nakuha niya ang mga nakayukong tao sa bawat silya. Mga kalansay na nakasuot ng sirang barong at lumang damit. At mula sa altar may babaeng nakaputing mahaba ang buhok. Nakapayuko ito at tila umiiyak. Nang lapitan niya gamit ang flashlight, unti-unting tumingala ang babae. Ang mukha nito ay puno ng sugat at ang mga matay puting walang balintataw. "Hindi ka dapat nandito," mahinang bulong nito bago naglaho sa ere. Halos mabitawan ni Ramil ang kanyang kamera. Tumakbo siya palabas ng kapilya at tinahak ang pasilyo ng sementeryo. Mulit napansin niyang parang hindi siya nakakaalis. Bumabalik siya sa parehong puntod na may basag na krus. Paulit-ulit, tila paikot-ikot sa isang walang katapusang lugar. Maya-maya, napatingin siya sa isa pang mausoleum na nakabukas ang pinto. Mula sa loob, may lumalabas na mga boses, mga sigaw ng mga taong tila ikinulong, mga nagmamakaawang palayain sila. Sumilip siya at sa lakas ng loob, ipinasok ang kanyang flashlight. Doon niya nakita ang 12 na kalansay na nakasiksik sa dingding na para bang inalipin. Isa-isang dumilat ang kanilang mga mata at sabay-sabay na umahon sa kanya. Umatras siya, hawak pa rin ang kamera at sa sobrang takot ay kinuhanan niya ng litrato ang mga ito. Nang tignan niya sa screen, halos mabaliw siya sa kanyang nakita. Ang sarili niyang katawan nakahandusay sa sahig, malamig at nasa gitna ng mga multo na nakayakap sa kanya. Bago pa siya makasigaw, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nandun muli ang babae sa puti. Ngayon ay nakangiti ng malupit. "Dito ka na.
Hindi ka na makakaalis, bulong nito. At simula noon, marami ang nag-uulat na tuwing gabi sa La Loma Cemetery, may makikitang isang batang lalaki na may dalang kamera na gumagalaw, paulit-ulit na nagbiblik ng litrato. Ngunit ang kanyang mukha ay wala ng mata.